Nakatulalang pinapagatas ni Lian ang anak niya, nakatingin naman sa kanya si Paloma. Nilapitan ni Paloma si Lian. Ayos ka lang ba? Tulala ka na naman, aniya. Bumalik naman sa wisyo si Lian saka siya bumuntong hininga. Nag-aalala lang ako kay Santino. Nagiging agresibo ng taong gusto akong patayin. Paano kung madamay siya? Paano kung saktan din nilang asawa ko para mapilitan akong lumabas sa pinagtataguan ko? Wala akong maalala na may nakaaway ako. Wala akong masyadong kaibigan. Kung may naging kaibigan man ako, si Bianca lang yun. Hindi ko alam kung saan nagmumulang galit ng taong yun para gusto akong patayin. Wika niya. Magtiwala ka lang kay Santino. I'm sure, hindi magtatagal. Mahanap na rin nila ang taong yun at hindi mo na kailangang magtago. Tipid na lang nang umiti si Lian. Umaasa siyang mapapabilis ang paghahanap nila nang sa ganun ay wala na itong masaktang ibang tao. Hindi pa natatawagan ni Lian si Trixie. Simula nang mabalitaan nilang nabaril na naman si Trixie. Hindi na sila tumanggap ng tawag kahit na kanino dahil baka matrace ang location nila. Dobleng pag-iingat ng ginagawa nila. Hindi ko lang maiwasan na hindi mag-alala sa asawa ko, saad ni Lian. Tumangutango naman si Paloma. Naintindihan ko naman yon, nakakabilib ka. Sobrang lakas ang loob mo, ang haba ng pasensya mo at mabilis kang magpatawad. Hindi ko alam kung kaya ko bang gawin ang kaya mo. Yung malaman ko pa lang na may nangyari sa asawa ko sa ex niya, magwawala na talaga ako. Hindi ako kakalma at maniniwala hanggat walang ipinapakitang ebidensya na hindi niya nga sinasadya. Sinabi ko naman sa'yo, hindi porket kapatid kong asawa mo ay siya ang nakakampihan ko. Babae ka at ikaw ang kakampihan ko dahil ibang masaktan ng babae kapag niloko. Nung sinabi ni Santino sa'yong nangyari sa kanila ni Bianca, hindi man lang kita narinig na sumigaw at nagwala. Nanatili kang kalmado at talagang tinignan mo pa siyang umalis ng bahay. Hinayaan mong halikan ka niya. Pansin kong hindi maganda ang mood mo noong araw na yon pero hindi ko alam na malala pa lang nalaman mo. Hindi ko kayang kumalma, pero oras na kumalma na ako na magmamakaawa para ako na lang ang piliin. Tipid na ngumiti si Paloma nang maalala niya nakaraan niya. Nagwala ako noon, sinampal ko hanggat hindi nasasaktan ng mga palad ko. Hinampas-sampas ko siya hanggang sa ako na lang ang napagod. Pero alam mo kung ano yung ginawa ko nang napagdesisyonan niya na iwan ako? Para panagutan ng babaeng nabuntis niya. Natakot ako na mawala siya sa akin ng tuluyan. Ako pa yung nagmakaawat nakiusap sa kanya na wag niya akong iwan. Sinabi kong handa ako magpakaina sa anak niya sa iba't sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko noon na para bang wala na ako makikitang ibang lalaki. Pagkakwento niya saka siya hilaw na tumawa. Tiningnan ni Lian si Paloma, kitang-kita niyang lungkot sa mga mata ni Paloma. Pero naka-move on ka naman na ngayon, hindi ba? Kalimutan mo na lang siya. Ginugulo ka pa rin ba niya? Tanong ni Lian. Nung makita niya ako, hindi na siya tumigil na suyuin ako. Nakipaghiwalay na siya sa asawa niya pero habol pa rin siya ng habol sa akin. Ayaw ko na magulong buhay kaya hindi ko na siya babalikan pa. Sigurado ako na hindi kami titigilan ng babaeng yun kapag inayos namin ang relasyon namin. Ayaw ko magtago para lang sa isang lalaki. Sagot naman ni Paloma. Tumangutango na lang si Lian, bumalot na sa kanilang dalawang katahimikan. Nang makatulog na si Rafael, binaba na rin to ni Lian sa crib saka siya nahiga dahil inaantok din siya. Tulog pa ang lola niya kaya hindi niya na ito ginising. Si Paloma naman nakaupo sa sofa at nakatingin lang sa mga pamangkin niya. Tipid siyang ngumiti. Gusto niya na rin na magkaroon ng sariling pamilya pero hanggang ngayon wala pa rin siyang boyfriend. Samantala naman walang humpay sa pag-inom ng alak si Mabel dahil sa nalaman niya, mahigpit ang hawak niya sa baso niya. Sinisisi ang sarili dahil sa nangyari sa bunso niyang anak. Kung hindi lang siguro na naig ang galit sa puso niya, baka sakaling masaya ng anak niyang tinutupad ang pangarap niya. Nang maalala na naman ni Mabel ang sinabi sa kanya ng anak niya ay umiyak na naman siya. Bakit? Umiiyak niyang wika. Sumisikip ang dibdib niya dahil sa ginawa niya sa anak niya. Bakit kailangan niyang maranasan yun? Usal niya. Para bang sinasaksak ang puso niya ng paulit-ulit kapag ini-imagine niyang naranasan ng anak niya sa kamay ni Mr. Lu. Iniisip pa lang niya na nanghihina ng anak niya dahil sa pagsasamantala sa kanya ng mga hayop na yun. Para bang unti-unti siyang pinapatay. Hindi niya lubos akalain na 3 lalaki ang bumaboy sa kanya at wala man lang siyang nagawa para iligtas ang anak niya. Bakit? Malakas sa sigaw ni Mabel sa kanya binato ang wine glass na hawak niya. Bakit kailangang maranasan yun ng anak ko? I just want her to be happy. Pagwawala niya sa kanya tinabig ang mga nasa lamesa niya, dahilan para magkalat ang mga to sa sahig.
Malalim ang bawat paghinga niya sa sobrang sama ng loob niya napasalampak na lang siya sa sahig at napayuko habang walang tigil sa pag-iyak. Masakit para sa kanya bilang magulang na nakaranas ng karahasan ng anak niya. Triple ang sakit para sa kanya pero hindi niya pa rin mapigilan na hindi magalit sa sarili niya dahil siya ang nagtulak sa anak niya sa taong walang halang ang bituka. Nang dumating si Amy, nilibot niyang paningin niya sa bahay nila. Makalat ang buong bahay. Nakita niya naman ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig at umiiyak pa rin. Tinignan ni Amy ang kanyang ama na kararating lang din ng bansa. Nandun siya, tinuro niya sa kanyang ina, nilapitan naman ng lalaki ang asawa niya. Honey, usal ni Mabel sa asawa niya na makita niya to. Sa pilitan na tinayo ng lalaki si Mabel, sa lubong ang mga kilay nito tila ba nanginginig ang katawan niya sa galit. Bakit? Bakit ang anak natin ang iniharap mo sa taong yun? Bakit tinayaan mong maranasan yung kababuyan na yun? Galit na sigaw nito. Tinanggap naman ni Mabel ang galit sa kanya ng pamilya niya dahil wala namang ibang dapat sisihin ko hindi siya. All I want is the best for our family. Kung alam kong ganun ang mangyayari sa kanya, hindi ko naman siya utusang makipag-usap sa taong yun. Mahinang wika ni Mabel, sa galit naman sa kanya ng asawa niya tinulak siya nito at dahil sa panghina na rin ng katawan niya natumba siya sa sahig. Tingnan mo kung anong ginawa mo kay Bianca, sinira mong buhay niya. Sigaw pa rin ito, tahimik lang naman si Amy. Hindi siya sanay na makitang nagtatalo at nag-aaway ang mga magulang nila pero tila ba naman hidang puso niya dahil siya nangyari sa kapatid niya. Para sa kanya walang kapatawaran ang ginawa nila sa kapatid niya. Kagat-kagat ni Santino ang ballpen na hawak niya habang malalim ang iniisip niya. Hindi pa rin nila mabubuo ang puzzles na pilit ng binubuo. Halos maimbestigahan na nila lahat pero hanggang ngayon wala pa rin silang lead kung sinong mastermind. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Tinignan niya si Justin nang pumasok to sa office niya. May balita na ba? Tanong niya kaagad. Meron na, nahanap na rin ni Agent Red ang hideout nila kasamang mastermind nila. May inutusan ng tao si Agent Red para i-monitor ang bawat kilos nila. Sinabi ni Agent Red na ikaw nang bahalang magdesisyon, sagot ni Justin. Sumeryoso naman ang mukha ni Santino. Tama bang hinala ko? Sila ba ang gustong patayin si Lian? Tanong niya. Oo, pero walang alam ang pamilya niya. Siya lang ang nagdesisyon ng lahat ng ito. Sagot ni Justin. Naikuyom ni Santino ang kamao niya. Inis niyang hinampas ang lamesa niya. Paano nila nagagawa yun? Kung sino pa talagang huli kong paghihinalaan, sila pang may ganang gumawa nito sa asawa ko. May diin niyang wika. Hindi niya inasahan itong kalalabasan ng pag-iimbestiga nila. Natahimik ng ilang minuto si Santino habang nag-iisip siya. Ano bang dapat niyang gawin? Sabihan mo si Agent Red na wag na munang kumilos. Ako nang bahala sa finale. Saad niya. Napakunot naman ang noo si Justin. Iniisip kung ano bang pinaplano ni Santino. Patatagalin mo pa ba? Paano kung may gawin na naman silang kilos? Ani ni Justin. Hindi ba at sabi mo ay nakamonitor naman ang mga tauhan ni Agent Red sa bawat kilos nila? Gagawa na tayo ng kilos bago pa man sila makagawa ng panibagong hakbang. Sagot ni Caleb. Tumango na lang si Justin. May tiwala siya sa bawat plano ni Caleb. Muling napabuntong hininga si Santino sa kasya na panguso. I miss them. Usal niya pero rinig pa rin niya ni Justin. Malapit na tayong matapos. Mapapanagot na ang dapat managot. Makakapunta ka na rin sa kanila at pwede na kayong umuwi dito. Kahit na kailan niyo gusto, saad ni Justin. Napatango-tango na lang si Santino. Nalulungkot at nasasaktan siya para sa asawa niya. Pero wala siyang magawa. Siya nga pala, nahuli na si Mr. Lu at ang dalawa niyang security na humalay kay Bianca. Anong plano mo sa kanila? Nakausap mo na ba si Bianca kung gusto niyang magsampa ng kaso sa kanila? Pag-iba ni Justin ng usapan, napaisip naman si Santino sa kanya tinignan si Justin. Kakausapin ko si Bianca kung anong gusto niya. Kung ayaw niya magsampa ng kaso, wala na akong magagawa dun. Sagot niya naman. Napatingin silang dalawa sa pintuan nang may sunod-sunod na kumatok doon. May naririnig din silang sigaw mula sa labas. Kailangan ko lang siyang makausap. Sigaw ng isang babae. Napatayo si Santino at Justin. Binuksan ni Santino ang pintuan niya dahil para bang gusto nitong sirain ang nasa labas. Amy, usal ni Santino nang si Amy ang makita niya. Hinihingal pa ito na tila ba tumakbo to papunta sa office niya. Please Santino, alam kong ikaw na lang ang makakapagpakalma kay Bianca. Kausapin mo naman siya pakiusap. Pagmamakaawa ni Amy, napakunot naman ang noo si Santino. Why? What happened? Tanong niya. Umakyat si Bianca sa rooftop ng kondo ko. Nag-iwan siya ng suicide letter. Tumawag na ako ng rescue na pwede maglagay ng foam sa ibaba ng building para kung sakaling tumalon siya, mababawasan ang impact.
Pinuntahan kita dito para kausapin. Para kausapin mo si Bianca. Parang awa mo na. Natataranta niyang Saad. Tumangon naman si Santino. Sige, sasama ako. Aniya, nauna namang maglakad si Amy habang nakasunod sa likod niya si Santino at Justin. Wala na sanang pakialam si Santino kay Bianca pero hindi niya maiwasang hindi mangialam. Ngayon lalo na sa pinagdaanan ni Bianca. Wala namang mawawala sa kanya kapag kinausap niya ito. Nakarating sila sa condo building ni Amy. Makalipas ang kalahating minuto, marami ng mga taong nagkakagulo sa ibaba ng building. Tumingala si Santino, kitang-kita niya naman ang isang figura ng tao sa rooftop. Nakaupo ito na tila ba nagpapahangin lang sa seawall. May mga rescuer na rin na nakaabang sa ibaba at nakahanda na rin ng foam na babagsakan ni Bianca. Pumasok na si Santino at Amy sa building. Sumakay na sila ng elevator para makarating kaagad sa rooftop. Pagdating nila sa rooftop ay may mga staff ng hotel ang nakaabang sa pintuan. Nakalak ba? Tanong ni Santino. Nakalak po sa loob sir, pero hawak na namin ang susi. Hindi pa namin binubuksan dahil baka matrigger yung babae na tumalon. Sagot ni isang babaeng staff. Sumilip sa pintuan si Santino. May transparent glass ang pintuan kaya nakikita nila kung may tao sa rooftop. Bumaba na kayo. Ako nang bahala dito. Saad ni Santino dahil mukhang wala pang nakakaalam kung sinong gustong magpakamatay sa rooftop. Hindi pwedeng malaman ng media na si Bianca ang gustong magpakamatay. Kilalang-kilala ang pangalan ni Bianca kaya hindi imposibleng siya na lang ang pag-uusapan online. Binuksan na ni Santino ang pintuan saka siya pumasok. Lumingon naman sa kanya si Bianca. Si Santino to, gusto lang kitang kausapin, saad niya. Nilakulit niya Santino ang pintuan at wala pa ng ibang makausap dahil baka yun pang matrigger kay Bianca para tumalon. Anong ginagawa mo dito? Blankong tanong ni Bianca habang sa kawalan siya nakatingin. Nilapitan naman siya ni Santino. Tumingin si Santino sa ibaba at napalunok na lang siya dahil para bang hinihila siya pababa. Gusto mo magpakamatay? Tanong ni Santino. Bahagya namang ngumiti si Bianca. Ano pa bang pakialam mo doon? Alam ko namang wala ka ng pakialam sa akin kahit na ano pang mangyari sa akin. Kaya wag ka nang magpanggap na para bang concern ka. Malamig niyang wika. Kahit natakot si Santino umakyat siya para makaupo din. May isang metrong layo sila ni Bianca. Takot siyang tumabi dahil baka isama pa siya ni Bianca sa pagtalo nito. Sa ganitong paraan mo na lang ba gustong mawala sa mundo? Ayaw mo bang panagutin ang mga taong nagkasala sa'yo? Nahuli na namin si Mr. Lu at ang dalawang security niya na humalay sa'yo. Desisyon mo na lang ang hinihintay ko para alam ko kung anong gagawin ko sa mga taong yun. Aniya, tahimik lang naman si Bianca. May pagbabago ba kapag nakulong sila? Hindi ko na mababago na buntis ako dahil sa bunga ng kahalayan nila. Kahit tapos na yung nangyari, pakiramdam ko. Nararamdaman ko pa rin ang bawat paghaplos at halik nila sa akin. Kahit na anong linis ko sa katawan ko, para bang nakatikit na sila sa akin. Gabi-gabi kong naalala ang mga ginawa nila sa akin at kahit na anong inumin ko, hindi nalalaglag ang batang dinadala ko. Mahirap talagang patayin ang demonyong damo. Blankong saad ni Bianca. Tila ba wala na siyang pakialam sa buhay niya. Isa kang international model. Kapag namatay ka, pag-uusapan ka ng lahat. Ani ni Santino, hilaw naman na tumawa si Bianca. Sa tingin mo ba may pakialam pa ako doon? Kapag patayin na ako, hindi ko na malalaman kung ano nangyayari sa mundo. Lilipas din naman ng isang issue at makakalimutan nilang lahat. Matabang niya Saad. Napapabuntong hininga na lang si Santino. Kung ganun talo ka, kikitlin mong sarili mong buhay nang wala kang ginagawa sa mga taong nagtulak sa'yo para magpakamatay. Gaya nga ng sabi mo, mamamatay at kakalimutan din ng taong isang issue. Lilipas ang panahon pero malaya pa rin ang taong bumaboy sa'yo. Hanggang sa kabilang buhay talo ka. Kapag namatay ka, pwede nilang baliktarin ang lahat at ikaw magmumukhang masama sa lahat ng tao. Pwede nilang sabihin na ikaw ang lumapit para sa pera. Palalabas din nilang nangyari sa iyo, ginusto mo. Yun bang gusto mong mangyari? Wika ni Santino na ikinigting ng panga ni Bianca. Lalong lumalim ang galit sa puso ni Bianca para sa mga taong hinalay siya. Ang batang pinagbubuntis mong ebidensya, sapat ng ebidensya laban sa kanila. Sapat na rin para maabot nilang pinaka-maximum punishment. Pwede ka mag-request sa court ng DNA test para mapatunayan kung si Mr. Lu ang ama ng pinagbubuntis mo at kapag napatunayan nila yon, malilinis mong pangalan mo. Kapag natapos ang lahat ng ito, pwede ka magsimula ulit. Hindi man madali nakalimutan ang nakaraan pero paunti-unti makakausad ka. Dagdag pa ni Santino. Napapaisip naman si Bianca sa mga sinabi ni Santino at napagtanto niyang tama nga ito. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Napayuko siya saka siya tahimik na umiyak.
Pakiramdam niya wala nang kwentang buhay niya dahil sa pinagdaanan niya. Minsan niya rin namang ginamit ang katawan niya para makuha niyang gusto niya, pero hindi na makataong ginawa sa kanya. Hinang-hina ang katawan niya dahil 3 taong gumalaw sa kanya. Umusog si Santino sa tabi ni Bianca sa kanya sinaplos ang likod nito. Mahirap mang magsimula sa una, pero lilipas din ang panahon at makakalimutan mo na lang ang lahat. Sensero niyang saad. Tumangutango na lang si Bianca, saka siya tipid na ngumiti. I'm really sorry, Zephyr. Miss na kita pero wala na akong magawa dahil ibang babae na may hawak ng puso mo. Sana alam mo kung gaano ako nagsisi dahil iniwan kita. Dahil niloko kita at dahil kung ano-anong salitang natanggap mo mula sa akin. Sobrang pinagsisisihan ko yun. Sa sobrang pagmamahal mo sa akin nun, para bang nasakal ako dahil kahit nasan ako, alam mo pero alam mo ngayon na na-realize ko na you just want to protect me. Dahil alam mo kung gaano karuming industriya ang pinili kong pasukin. Nagtiwala ako na kaya mo kong hintayin at mapatawad mo ko pero nagkamali ako. Hindi man lang pumasok sa isip ko na makakahanap ka ng iba. Saad niya. Unti-unti niyang na-realize ang mga naging sakripisyo ni Santino noon para sa kanya pero sinayang niya lang ang lahat ng iyon dahil sa taas ng pangarap niya. Nang maabot niyang pangarap niya, akala niya magbibigay yun sa kanya ng sobra-sobrang kaligayahan pero ramdam niyang tila may kulang sa puso niya. Napagdesisyon niyang halikan si Santino pero huli ng lahat. Bumaba na si Santino, nilahad niyang kamay niya kay Bianca para alalayan niya itong bumaba. Tinanggap naman ni Bianca ang kamay ni Santino saka siya bumaba. Sabay na silang lumabas si Santino ng rooftop. Nakahinga naman ng maluwag si Amy. Ano bang ginagawa mo? Ano bang pumasok sa isip mo para magpakamatay? Nandito pa kami ni Daddy para sa'yo. Nag-aalalang wika ni Amy. I'm sorry ate, akala ko kasi yun ang magiging susi para makalimot ako takasan ng problema ko. Aniya, niyakap na lang ni Amy ang kapatid niya. Kapag may problema ka, kapag may gusto kong kausap, nandito lang ako. Kahit gaano na ako kabisi, basta kailangan mo nang makakasama. Pupuntahan kita para hindi mo na ulit maramdaman na nag-iisa ka. Ngumiti na lang si Bianca sa sinabi ng ate niya. Kumalas na sila sa pagyayakapan nila. Hinarap ni Amy si Santino para makausap to. Salamat. Pasensya ka na kung naabala pa kita, ani ni Amy. Sinama niya na sa kanyang kapatid niya. Umalis na rin si Santino at Justin. Nang makakay sa sakyan ay naisip naman ni Santino ang asawa niya. Pakiramdam niya ang dami niyang tinatago sa asawa niya. Hindi niya gustong saktan ang damdamin nito. Nang makauwi sila ay dumiretso si Santino sa kwarto niya. Tinawagan niya kaagad ang asawa niya. Gusto niyang sabihin sa asawa niya lahat na nangyari sa araw na yon. Hindi niya rin pinakawala ng pagpunta niya kay Bianca. Ayaw niya na maglihim dahil mabigat sa pakiramdam niya. Love, are you okay? Tanong ni Santino. Wala naman siyang ginagawang ikakasama ng loob ng asawa niya. Pero pakiramdam niya minagagawa siyang kasalanan na hindi niya namamalayan. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Galit ka ba? Gusto mo bang sabihin ko na muna sa'yo lahat bago ko gawin? Ayaw ko magalit ka. Ayaw ko na maglihim pa sa'yo. Aniya pero tipid na ngumiti sa kabilang linya si Lian. I'm fine. Hindi ako galit. Ayaw ko namang habulin ka ng konsensya mo kapag may nangyari kay Bianca. Sagot ni Lian. Are you sure? Paninigurado niya. Oo naman, hanggat alam ko na wala kang ginagawang kasalanan. Pagkakatiwalaan kita, pero kapag dumating ang panahon at kusang lumapit ang ebidensya, hindi kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Seryoso niyang saad. Napalunok naman si Santino. Wala naman siyang planong lokohin ng asawa niya, pero bakit bigla siyang kinabahan? Wala kang dapat ikatakot kung wala ka namang ginagawa. Dagdag pa ni Lian. Wala love, I promise. Hindi mo kailangang mangako. You need to prove it. Tumango-tango naman si Santino sa kasyang ngumiti. Kumusta na nga pala kayo ng mga bata? Natutulog ka ba ng maayos? Pag-iiba niya ng usapan. We're fine here. Si Ate Paloma pa rin ang naka-duty sa gabi at ako sa umaga. Hindi na rin naman masyadong umiiyak ang mga bata kaya nakakapagpahinga kami ng maayos. Mabuti naman kung ganun. Miss na miss ko na kayo. Konting tiis pa love. Malapit na kami sa katotohanan. Aniya, tipid na lang nangumiti si Lian. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siyang malaman kung sino ang taong gusto siyang patayin. Palaisipan pa rin sa kanya kung ano bang nagawa niya at kung ano ang dahilan nito para ipapatay siya. Hihintayin namin ang pagbabalik mo dito, ani ni Lian. Nang matapos ang pag-uusap nilang dalawa ay muli na pubuntong hininga si Santino. Nangungulila na siya sa mag-iina niya. Kitang-kita pa rin niyang lungkot sa mga mata ng asawa niya. Gustong-gusto niya nang bumawi pero hindi pa niya magawa dahil busy pa siya. Samantala naman nakatanggap ng sulat si Warren. Napakunot siya ng noo. Kasama niya si Trixie kaya inagaw ni Trixie ang sulat para mabasa to.
Meet me at this place. Malalaman mo kung sinong gustong pumatay sa bunso mong anak at ang bumaril sa panganay mong anak. Walang pwedeng makaalam sa natanggap mong sulat kahit na pamilya mo. Dahil oras na may nakaalam sa sulat na to, hindi mo na malalaman kung sinong taong gustong sumira sa pamilya mo. Basa ni Trixie sa sulat. Huwag niyong sabihin na makikipagkita kayo, wika ni Trixie. Seryoso naman ang mukha ni Warren. Pinag-iisipan ang gagawing hakbang. Kailangan, dahil ito na lang ang pagkakataon para mahuli kong taong yun. Kapag hindi ko ginawa, baka wala na akong pagkakataon na mahanap siya. Sagot ni Warren. Paano kung isang trap lang ito? Dad, mapapahamak ka. Nag-aalalang wika ni Trixie. Kung wala naman akong gagawin, kayo ni Lian ang mapapahamak. May di inasaad ni Warren na ikinatahimik ni Trixie. Wala kang pagsasabihan tungkol sa sulat, kahit na ang lola o ang mommy mo pa. Kung mas konti ang nakakaalam, mas maganda. Para wala nang mapahamak pa. Motoridad na wika ni Warren. Napabuntong hininga na lang si Trixie. Nang matapos silang mag-usap ay lumabas na si Trixie sa office ng kanyang ama. Muli niya itong tinignan, nag-aalala siya para sa kanyang ama pero kailangan niya sundin ang gusto nito. Papasok na sana siya sa kwarto niya nang makita niyang kanyang ina na papasok pa lang ng bahay nila. Napakunot siya ng noo dahil ang akala niya kanina pa nasa loob ng kwarto ang kanyang ina. Saan kayo galing? Tanong niya. Bahagya namang nagulat si Emilia nang makita niya anak niya. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Bakit nasa labas pa kayo ng bahay? Saan kayo galing? Ulit niya ng tanong. Nagpahangin lang ako, tipid na sagot ng kanyang ina. Napapadalas yata ang pagtakas niyo. Para makalabas ng bahay, saan ba kayo nagpupunta ng ganitong oras? May kinatatagpo ba kayong lalaki dyan? Seryoso niyang tanong. Akala niyo ba hindi ko napapansin ang pagtakas-takas niyo? Aniya pa, napalunok naman si Emilia sa kanya iniwas ang paningin niya. Hindi ko magagawang binibintang mo. Wala akong affair para makipagkita. Sagot naman ito sa kanya nilampasan ng anak niya. Dumiretso na si Emilia sa kwarto nilang mag-asawa. Nakasundang naman ang tingin si Trixie. Napapaisip siya kung ano bang ginagawa ng kanyang ina sa labas ng ganitong oras. Hindi niya mapigilan na hindi isipin na baka may affair ang kanyang ina.